no, day 2 sa impeachment, makita po natin na yung present na digital forensic na si Mr. Calilong, no, parang hindi naman yata po sigurado siyang expert, no. Hindi naman po natin pinagtatalunan yung existence ng video kasi yung pong video yan ay isang press conference na nangyari ng madaling araw at yan ay sa through Zoom, no. Yan po ang konteksto niyan, ang halagang dapat maintindihan dahil yan po ay noong nakakulong ang Chief of Staff, si Undersecretary Attorney Laita Lopez ng Office of the Vice President dahil doon sa hearing na ginagawa sa Quadcom. At nung madaling araw na yon, nagkaroon po ng balita na ililipat siya sa Women's Correctional. Hindi naman po yun ang usapan, no? Yan ay isang press conference at yung pinapakita ng prosecution ay isang parte lamang po ng 48 minutes na video, hindi po 2 hours. Hindi ko maintindihan ano yung process ng authentication ni Mr. Calilong. Ang pagiging pong digital forensic, yan po ay hasang-hasa at updated sa training, sa paggamit ng teknolohiya, sa paggamit ng iba't ibang bagay para lang ma-authenticate ang isang video. Ang napakahalaga sa isang digital forensic review or audit ay ang pagkakaroon ng transcript kasi po yung transcript ay ang batayan ng kung anong sinabi. Kahapon wala namang present na transcript si Mr. Calilong. Sana wag naman niyang lokohin ang Senado at ang mga senador dahil sa pagsasalita lamang po at sa confidence. Ang parati namang sinasabi lang kinopya niya, iligay niya sa kanyang laptop, gumawa siya ng authentication, parang affidavit of authentication at yun na. Hindi po yun ang paraan ng nagamit sa digital forensic. Pero ang digital forensic po may limit yan. So i-establish muna, nagkaroon ba talaga ng video? Yes, totoo po yun, may video. Diyan po sa nangyari ba yan, yung tinatawag na actus, an act occurred, who performed it, when it happened, nandiyan naman po yung date niyan, at whether the record is genuine. Marami pong proseso para malaman kung genuine. Yan ang kailangang establish kung totoo nga yung video. Hindi lamang po dyan, kailangan rin ma-establish kung may mens rea. Ang mens rea po ay ang intent. Ano po ba ang intent ni VP? Kaya nga po paulit-ulit kong sinasabi, it is a press conference na nangyari ng madaling araw, mga pasado ho 12 midnight yan kung saan humingi ng tulong si Attorney Lopez na Chief of Staff at Undersecretary sa Office of the Vice President dahil nga ililipat siya. Para namang kriminal si Attorney Lopez na lilipat na madaling araw sa Women's Correctional. Wala pa naman ho siya nare-receive na order. By the way, ni-recall po ni Professor Malutiquia kung ano yung nangyari dati kay Zulaika Lopez. Bakit pinuntahan ni VP Sara doon sa kung saan na-detain itong si Zulaika at that time, no? I-recall lang natin yan ang parang ni-recap po ni Malutiquia. At yung pong press conference na yon, may nagtanong kay Vice President. At ang itinanong, paano ang security mo? Kailangan natin ma-establish ano yung intent, ano yung psychological state ni VP Sara, ano ang motive niya sa pagsalita noon, at saka ano yung social or relational content that gives the act, yung pagsasalita niya, meaning na grave threat yun, no? Parati po natin sinasabi, conditional threat yun kasi ginamin niya, if something happens to me, then. So sa mens rea o sa intent, kailangan may magte-testify, i-corroborate, kailangan may psychological evaluation, kailangan may expert interpretation, kailangan may corroborating witness, at kailangan may contextual evidence. Wala pa naman pong present, ang sinabi lang may video. Ba't pinagtatalunan yung video? Kinuha si Calilong bilang expert witness. Hindi naman po siya pwede mag-expert witness dun sa press conference na yon. Pwede lang siya mag-expert witness na may video sila na nakuha tungkol doon sa press conference na yon via Zoom. Whether that video is authentic, genuine, is another issue. Kasi, sa tingin ko po, hindi po ang uri ni Mr. Calilong ang kayang magpakatotoo doon sa video yon. Ilang taon na po ako sa kampanya at marami pong digital forensics kaming nagagamit kung sakaling merong issue sa aming kandidato. Babalik ulit tayo doon. May actus, may video, hindi ho yung pinagtatalunan, 48 minutes lang, hindi 2 hours, at may mens rea. Kung wala hong context, kasi na-explain na what happened, hindi why. Why did it happen? Ang pakso, kailangan parati may content para ma-explain bakit nangyari. Tayo natin kung paano i-cross ng defense ang mga sinabi ni Mr. Calilong. Medyo yung iba nagko-komentaryo, mahina daw si Attorney Narvasa. Siguro po may mga strategiya silang ginagawa para natin malaman kung ano talaga, no? At tatandaan po natin ang sinabi ni Attorney Sison, yung lead counsel ng defense. Burden of proof does not shift. The burden of proof is with the prosecution. Dapat po tandaan natin parati yon. Ito po si Malutiquia. Ayan malinaw po yung sinabi ni Professor Malutiquia, no? Actually, hindi po mapipressure ang defense team ni VP Sara kasi naghihintay lang yan sila, no? Kung saan ay naghihintay sila kung ano yung ipipresenta ng mga witnesses, mga ebidensya ng prosecutors. Sa kanila ika-counter yan.
Oh, malinaw 'yan. So, 'yun lang, no? Simple explanation by Malutike. Ngayon naman, pakinggan naman natin itong si Attorney Harry Roque patungkol po sa kanyang latest na reaction dito sa nagaganap. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank God it's a Friday. Pahinga na naman ang madlang people bukas at sa araw ng linggo. Nako, nung isang linggo niya ako nakapagsimba, kaya itong linggo ito kinakailangan talagang magsimba dahil isang araw naman ng linalaan natin para sa Panginoon, kinakailangan gawin na natin yan. So I promise this Sunday I will go to church, pero ngayon, last day, alam niyo naman, miski ako asylum seeker, busy pa rin, no? Busy sa coverage ngayon ng impeachment trial ni VP Sara. Alam niyo, maga ako dapat gumising kasi ang alas 2 dyan sa Pilipinas ay alas 8 rito, no? At syempre, marami rin pinaghahandaan kasi marami rin dapat mga background information na malaman para tayo makapagkomentaryo doon sa tanungan, no? So actually, maraming trabaho rin yan. Miski ikaw ay walang ginagawa at nagka-annotate lang, hindi lang yung mga abogado na tatrabaho, no? Para mapaintindi natin sa taong bayan, kinakailangan malaman din natin yung mga detalye na posibleng bakit ino-offer ang testimony ng isang witness at mga pamamaraan para mapruebahan yan. Now, sa susunod na linggo po, nag-schedule ng oral arguments kung dapat bang buksan ang mga bank accounts ni VP Sara at ang kanyang mga tax filing sa BIR. Well, inaasahan po natin na parehong panig naman will do their best pag argue ng mga bagay-bagay nito. Pero preliminarily today, dahil bukas wala naman tayong broadcast, discuss na natin kung dapat bang buksan yung mga bank accounts ni VP Sara at saka yung mga tax filings ni VP Sara. Unang-una, no, bago natin puntahan ng detalye yung bank accounts at saka ang tax records kasi mga iba't ibang batas ang umiiral, no, dito sa dalawang bagay nito. Sa mga bank accounts ang umiiral ay yung Secrecy of Bank Deposit Act at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? At doon naman sa tax filings ni VP Sara ang umiiral ay National Internal Revenue Code. Pero whether be it bank accounts or tax filings, ang importante, it must be relevant or material. Ano ba yung ibig sabihin ng relevant o material? Meron itong silbi sa pagpapatunay ng mga paratang kay VP Sara. Now, ano ba yung paratang nila na nais nilang patunayan sa pamamagitan ng mga bank deposits at saka ng tax filings? Na siya una, no? Bago natin puntahan ng detalye yung bank accounts at saka ang tax records kasi mga iba't ibang batas ang umiiral, no, dito sa dalawang bagay nito. Sa mga bank accounts ang umiiral ay yung Secrecy of Bank Deposit Act at saka yung Anti-Money Laundering Law, no? At doon naman sa tax filings ni VP Sara ang umiiral ay National Internal Revenue Code. Pero whether be it bank accounts or tax filings, ang importante, it must be relevant or material. Ano ba yung ibig sabihin ng relevant o material? Meron itong silbi sa pagpapatunay ng mga paratang kay VP Sara. Now, ano ba yung paratang nila na nais nilang patunayan sa pamamagitan ng mga bank deposits at saka ng tax filings? Na siya daw ay nangurakot, graft and corruption. Ngayon, paano mapapatunayan ngayon ang pangungurakot sa pamamagitan ng bank records? No? Well, yung bank records, makikita mo yan kung meron talagang napakatinding pagtaas ng kanyang mga deposito sa bangko nung siya ay pumasok sa gobyerno. Tanong, tama ba na pati yung mga tax records na at saka bank records ni VP Sara nung mga taon na hindi pa siya presidente ay sinusumiti na sa BIR? Well, siguro ang importante lang yung mga last year bago siya naging vice president. Kasi doon naman importante malaman kung talagang nakinabang si VP Sara sa kanyang posisyon, no, bago siya naging vice president nung 2022. Now, so importante siguro, sige, let's give it to them na yung bank records ni VP Sara bago siya naging vice president ng June 30 of 2022, yung 2021 ay masupina. Kasi dyan natin makikita kung merong biglang taas sa mga deposito ni VP Sara. Pero yung mga taon na mga bank deposits before 2021, yung mga wala namang kinalaman sa mga panahon na siya ay naging vice president, hindi na kinakailangan yon because they will not be relevant or material. Dahil kung ano man ang laman ng deposito niya mga panahon na yon, walang kinalaman yan sa kanyang posisyon bilang vice president. So at most, ang pwede lang talagang mapasupina ay yung 2021, 2022 hanggang ngayon. Ang tanong, pwede ba nilang gamitin yung mga bank deposits na nakuha nila sa AMLAC sa House of Representatives? Ang sagot, hindi. Bakit? Kasi malinaw na nakasaad doon sa Secrecy of Bank Deposit Law at aMLAC na bago man mabuksan yung mga bank deposits na yan, kinakailangan ni court order. At alam naman natin, ang impeachment complaint sa Kamara de Representante ay hindi trial. Tanging Senado lang ang may kapangyarihan na magsupina niyan at magpabukas. Having said that, since hawak na nila yung mga bank records na pinrovide ng AMLAC, miski walang bank records, pwede bang gamitin yan? Hindi. Dahil yan ay tinatawag na fruit of the poisonous tree. Anong remedyo ngayon ng prosecution? Ang prosecution ngayon, ang remedyo ay isusupina yung mga kaparehong records na sinumiti ng AMLAC sa mababang kapulungan. Kasi kapag ang impeachment court ang nagsupina, yan ay in compliance na with the Secrecy of Bank Deposit Law at saka ng AMLAC Law na meron talagang supina from a court. Pero, tandaan natin ha, for purposes of money laundering, hindi talaga po pwedeng gamitin yung mga AMLAC bank records na yan dahil hindi na sinupina yan ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals. Pero magagamit yang mga bank records na yan kung isusupina ng Senado para lamang pruwebahan yung unexplained wealth, kung meron man. Kasi meron tayong separate law na nagsasabi na ang hindi mapa-explain na biglang yaman ng isang taong gobyerno ay presumed to be ill-gotten.
So kung nakuha niyo po yun, hindi po pwedeng magamit yung mga bank records as supplied by IMBLAC as evidence of money laundering kasi dapat ang order nang galing sa Anti-Money Laundering Council at ang order nang galing sa Court of Appeals. Exclusive po yan. Kung talagang ang kaso ay para sa money laundering, dapat Court of Appeals. Pero for purposes of proving Unexplained Wealth Act po pwedeng magamit. Yan, malinaw po yan. Ha? Pero para ang prosecution ay magsumiti lamang nung nakuha nila sa Kamara de Representante, hindi po pwede yan. Because that is the fruit of the poisonous tree dahil hindi hukuman ang House Committee on Justice. So ang remedyo is supina muli. Kaya nga humingi sila ng supina para doon sa mga bank records ni VP Sara at ng kanyang may asawa, ang kanyang may bahay. Now, ang relevance po niyan ay dahil i-compare nila yan doon sa Statement of Assets of Net Worth, Statement of Asset and Liability ni VP Sara para makita kung tugma yung taas ng SALN sa taas ng bank deposit. Dahil kapag biglang mas mataas ang increase ng bank deposit kaysa sa taas ng SALN, ibig sabihin, merong Unexplained Wealth Act. Pero yan po ay para sa taon lamang na 2021 hanggang sa ngayon. Ibang usapan po ang tax filings. Ang tax filings po ay absolutely confidential. At meron lamang na isang exception diyan sa sa exception na yan. Sandali po ha, inaayos ko lang yung aking PowerPoint, no? Yan. Ano ba 'yon? Yan. Ano ba yan? Mali. Sandali, hanapin natin. Hindi po yan. Mali. Okay, remove from stage. Ayan, okay. Hanapin natin yung slide. Ay, naku, dati na itong yan ang hirap sa mga technology. Okay. Anyway, ang punto po ay tanggalin po natin yan, ha? Okay? Present or invite. Okay, hanapin natin yung slides. Sandali, ha? Hanapin natin yung slide. Meron akong slide para maintindihan nyo at mabasa natin, di ba? Yan. Okay, wala. Wait. Ang slide ay your computer. Ayun. So, I have to fight on my computer. Ito. PPT. Yan. Ayan. Yan. Ito, nakuha na natin ang ating slide na kinakailangan, no? So, pagdating sa tax filing, pansinin ninyo ang sinasabi ng National Internal Revenue Code, no? Meron pong provision sa National Internal Revenue Code na nagsasabi na ang mga tax filings ay absolutely confidential. Hindi po pwedeng isa publiko. Now, pag merong court order at merong court order from the Senate, pwede na ba yan? Abay, tignan ninyo ang sabi ng batas. After assessment, income tax returns filed with the Bureau of Internal Revenue constitute public records and may be inspected only upon the order of the President of the Philippines under rules and regulations prescribed by the Secretary of Finance upon recommendation of the Commissioner of Internal Revenue. Ito po yung dahilan kung bakit pati po ang BIR Commissioner isinumite ang mga hinihinging dokumento ni BP Sara pero hindi pinabuksan. At ito rin ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng House Justice Committee mismo ay nasabing huwag bubuksan yan. Bakit? Pag binuksan kasi yan, ito ang nakasaad sa Section 270 naman ng National Internal Revenue Code, unlawful divulgence. Section 270 makes a criminal offense for BIR officers or employees, kasama na yung commissioner, to divulge confidential taxpayer information except as authorized by law, meaning authorized by the President. Thus, absent the authorization of the President, including the presidential order required by Section 71, BIR personnel may not disclose tax return information. O diba? Malinaw po yan. Ibig sabihin, hanggang walang pagpapayag ang Presidente na ang Internal Revenue Commissioner ay isa publiko ang mga tax records ni VP Sara, hindi po pwedeng gawin yan, maskip na meron pang order ang impeachment court. In fact, kapag sumunod ang BIR dyan, ay talagang mananagot siya. At si Senator Cheese Escudero ay pinabalik ang mga tax records sa BIR dahil alam niya na hindi mabubuksan yan. Ganun pa man, maski meron ng approval ng Presidente, dapat patunayan pa rin ng prosekusyon kung bakit kinakailangan ng tax records. Well, gaya ng Statement of Asset Liabilities and Net Worth at saka ng bank deposits para malaman kung yung unang-una increase sa mga bank deposits ay nadeklara for tax purposes. Kung ang nag-increase ng 1,000% ang bank deposits ni VP Sara na wala namang iba silang mga income matapos siyang mahalal in 2022, may presumption na ill-gotten. Pero titignan ngayon, maging relevant ang tax records kung merong ang 1,000% increase din ba sa bayad ng taxes. Kasi dapat kung tumaas talaga ang kanyang income, for whatever reason, tataas din ang bayad. Ang issue though is, kinakailangan merong relevance and material. Paano mo malalaman kung relevant o may material? Hindi kasi sapat na pinaratangan mong korap siya. Kinakailangan patunayan mo ano yung mga bagay-bagay na nagsasabi o kung bakit mo nagkaroon ng konklusyon na nangurakot si VP Sara. Hindi po pwedeng hula lamang, hindi po pwedeng opinion lamang. Kinakailangan meron kang mapatunayan talaga na pinanggalingan ng biglang yaman niya.
Kung sinasabi nila ay yung 125 million na confidential fund, titignan natin kung merong 125 million increase doon sa Statement of Assets and Liabilities and Network ni BP Sara at titignan natin kung nagbayad ng taxes. Pero kung wala naman increase, ibig sabihin, hindi relevant ang mga tax records, hindi din relevant ang mga bank deposits. Ang importante kasi, yung pangungurakot, huwag kang magre-rely lamang doon sa presumption na kapag mayroong biglang taas sa pagyayaman o pagkayamanan ng isang public official, siya ay nagnakaw na. Kinakailangan, meron ka talagang mga testigong magsasabi nagnakaw siya, kaya tumaas ang income niya. O take for example, si Tambaluslos. Dahil nga sa mga ghost projects niya, ang daming na-deliver na maleta sa kanya nung Marines 18+4 at yan dapat magre-resulta sa mas maraming deposito sa bangko. At kung sila naman ay bobo, pero hindi naman sila mga bobo kasi nga sabi ni Zadico, bumili pa sila ng isang mansyon sa Forbes Park para pag-imbaka lang ng pera, lalabas yan sa matinding pagtaas sa bank deposits nila. At kung sila magbabayad ng taxes, syempre, tataas din yung binayad ng taxes nila. Pero sa totoo lang, yung tax records na yan, hindi yan tataas, miski ikaw nang rakot. Miski ikaw ay dumami ang pera sa bangko mo, hindi para sa isang kurap na tao magbayad sa taxes doon sa mga pera na ninakaw niya. Di ba? Kaya nga ngayon, ang uso, mali-malita, walang bank transfer para wag pumasok sa mga bank deposits. Dahil yan talaga, pag nakitaan ka ng biglang taas sa bangko na hindi mo ma-explain kung bakit, ayan, may presumption na ikaw ay nagnakaw. Diba? Presumption lang yun, which you can dispute. Ibig sabihin, pakita mo, nagbenta ng lupa. Gaya ko, benta kami ng lupa. Ginamit namin pambili ng ibang lupa. O, diba? Yan po ang layman's explanation na magiging balitaktakan sa susunod na linggo sa Senado. Pero syempre, wag natin kakalimutan, under the law, at ito naman ipaulit-ulit na sinabi ni Chis Escudero at ng abogado ni BP Sara, the burden of proof, yung kinakailangan magpatunay ay ang prosecution. Kung sinabi nilang nagnakaw, sabihin nila, paano naganap ang pagnanakaw. Pag walang ebidensya na mayroong pagnanakaw na nangyari, irrelevant at immaterial ang bank deposits. At lalo namang irrelevant at immaterial ang tax filings na hindi po pwede isa publiko unless approved by the President himself. Ako naman, walang kaduda-duda, aaprubahan yan ng Presidente. Siyempre, yung Presidente naman talaga ang nag-utos na subukan natin tanggalin si Inday Sara. Pero dahil nga 16 ang threshold vote, imposible yan. Pero walang kaduda-duda, na bawal buksan ang BIR tax filing ni Inday Sara dahil kinakailangan approval ng Presidente. Pero nonetheless, dahil sigurado rin naman ako ibibigay talaga yan ng Presidente na gusto talagang gurgurin si BP Sara, wala namang mapapatunayan yan. Dahil sabihin na natin may pagnanakaw, gago ba magnanakaw, magdedeklara ng kanyang dinakaw for tax purposes? Of course not. Kaya let's be real. Wala kayong mapapatunayan sa mga tax filings. At limitado mapapatunayan nyo sa bank records. At syempre, gaya na sinabi, ang access to bank records ay yung taon lamang bago siya naging Vice President at yung mga bank records sa panahon na siya ay Vice President. At ito nga po ang aking pananaw. Mayroong dark shadow of doubt